Lumambot ang pananaw ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yan ang lahat ng sinasabi ng mainstream media, lumambot si Pangulong Duterte. Ha? O tuloy. Duterte kaugnay ng charter change. Kung dati mari niya itong tinututulan, ngayon bukas na siya. Basta Iyan ang mali na naman. Ang hirap sa atin talaga eh. Kayong mga media, makikinig kasi kayo kay Banatbay. Kailan sinabi ni Pangulong Duterteng tutol siya dyan? Sa pagbabago ng konstitusyon. Sige nga ho, kailan ho? Nakikinig ho ba kayo dito kay Banatbay? Ilang beses na ho nating in-interview si Pangulong Duterte. Hindi ho siya tutol sa pagbabago ng konstitusyon. Anak kayo ng tik. Ang tutol siya yung pamamaraan na ginagawa ng Kamara. Ano yon? Yung puta, ina. Ay, sorry, yung PI pala. Di ba? Yun o ang totoo doon. Hindi naman po siya tutol doon sa pagbabago eh. Yan kasi ang hirap sa inyo kung kanino kayo nakikinig eh. Matagal na akong sinasabi, dinidiscuss natin yan. Si Pangulong Duterte hindi tutol sa pagbabago ng konstitusyon. Sa katunayan, tumatakbo pa lang siya. Yan ang kanyang pinakapanawagan. Ang sinasabi lamang po ni Pangulong Duterte noon, ang maling pagpepuwersa, yung fraud na ginagawa ni Tambaluslos sa pamamagitan ng PI. Kasi nga, nakarating sa kanya na binabayaran ng tao kapalit ng pirma. Yun o, ang tutol siya. Ganito yan, linawin ko lang sa inyo para sa mga bobong hindi nakikinig dyan at mga galing-galingan dyan. Ilang beses na natin diniscuss yan dito eh. As a matter of fact, as in fact ha, as a matter of fact, ilang beses din sinabi ni Pangulong Duterte na hindi siya against kay Marcos. Sino nakikinig dito? Ilang beses din natin sinabi yan dito eh. Ito pa ulit-ulit kayo ha. Bobo. Kalma. Naintindihan niyo ba sinasabi ko? Ilang beses nating sinabi yan dito na si Pangulong Duterte ever since hindi ho siya against kay Pangulong Marcos. Sinabi niya pa nga, 'di ba, dati paulit-ulit din niya sinasabi, wala namang major na nagawa si Marcos na mali. Correct? Yes or no? Tama, mali. Oh, sige nga, kung banateros kayo, nakikinig po ba kayo dito? Ilang beses natin sinabi yan? Ilang beses ho natin sinabi ni Pangulong Duterte yan? Noong palang nag-interview na kaming tatlo, ni Coach Oli ni Boss Dada, di ba sinabi na po namin yan? Hindi ho against si Pangulong Duterte kay Marcos. Sa katunayan, wala nga daw siya nakikitang major mistake. Sinabi na natin yan eh. Ang tanga-tanga naman, paulit-ulit eh. Itong media, di kasi kayo nakikinig. Alam nyo, yung gawain ng media noon na lagi minimisquote si Pangulong Duterte, hanggang ngayon ginagawa pa nila yan. Di ba in-explain na natin yan? Tama, mali. Sige nga ho, ako lang ho ba nakaalala o pati kayo naalala ninyo? Sa katunayan, ano pa sinabi niya? Naiinis lang siya diyan sa pagbabago ng konstitusyon na pagiging fraud kasi nga mali binabayaran ng tao. Oy, bakit pumasok yung salitang bangag? Explain ko na naman, paulit-ulit. Kaya pumasok yung salitang bangag kasi nga walang ginagawa si Marcos noon. Tama, mali. Yun ang pinakapunot dulo noong sinabi niya noon sa Davao. Yun ang konteksto noon na pinaliwanag natin. Ilang beses natin pinaliwanag yan. After dun sa gabi, nung matutulog na ako, pinaliwanag ko yan. Nung pag-uwi dito, pinaliwanag ko uli. Paulit-ulit na lang. Alam mo, ito kasi yung problema sa mga Pilipino, ha? Ito kasi yung problema sa mga Pilipino. Ayaw makinig. Gusto lang madinig yung gusto nilang pakinggan. Yun ang problema. Oh, sabi nga ni Mocha, gusto ni PRRD ay
paliwanagan ng tao sa Chacha. Yun. Naalala ninyo? Di ba sinabi niya pa nga, as yung una sa mga inutos niya nung siya ho'y naging presidente, gumawa siya ng komite na nagpapaliwanag tungkol do sa Chacha. Explain, then ask the people. Yun ang kanya sinasabi. So wala akong problema sa kanya, ang Chacha ever since. Ano sinasabi niyo nagbago? Bangag kayo? Bangag? Ngag? Asing bangag? Hanggang ekonomiya lang at hindi raw pag-uusapan ang pagpapahaba ng termino. Nasa frontline ng balitang yan, si John Aroa. Di ba sinabi ko ba nga dito, naalala nyo, ayaw ni Pangulong Duterte ng revolusyon? Sino nakaalala nun? Ako, don't tell me, ako lang. Sa katunayan, tinanong niya ni Mocha, di ba, yung revolutionary government kay Pangulong basag yung mga Sa totoo lang, ito lang sasabihin ko sa inyo ha, naalala nyo yung mga nagpautot ng revolutionary government? Si Mocha, kaya maraming nagalit dyan kasi tinanong niya si Pangulong, yung momentum nandun na revolutionary government na biglang tinanong ni Mocha, Mr. President, gusto mo ba ng revolutionary government? Sagot ni Pangulong Duterte, ayaw. Yung mga gusto mag-revolutionary government, Mocha, ba't mo naman in-interview? Kaya marami na insecure dyan kay Mocha nun Kasi basag trip Kasi yung iba dyan, sa totoo lang, ito makinig kayo ha. Kaya medyo, medyo may halong tuwa na may halong inis. Alam nating malakas si Pangulong Duterte. Alam natin yan. Kaya marami dyan, grupo, politiko, ginagamit lang siya para sa sarili nilang interes at political career. Yan ang katotohanan. Kayong mga tao kayo, mga putang ina nyo, matanda na nga yan, ginagamit nyo pa ang presidente. Mahiya naman kayo, hindi yan ang tunay na pagmamahal sa Pangulong Duterte. Ginagamit nyo sa sarili nyong interes. Huwag kayong ganyan. Kawawa naman yung matanda. Hirap na nga yung matanda maglakad. Gagamitin nyo pa sa sarili nyong interes. Para sa inyong political interest. Para sa interest ng grupo nyo. Huwag nyo nga akong anuhin. Hindi kayo tunay na DDS. Kayo'y manggagamit. Read between the lines. Kayo ay manggagamit. Ginagamit nyo ang kasikatan ni Pangulong Duterte para lang sa inyong sariling political career. Ginagalit nyo ko Don't tell me ako lang ang nakakaamoy niyan.